Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aming tatalakayin ngayong araw na ito ay ang tungkol sa produktibidad sa produksyon. Pero bago namin simulan ang aming pagpapaliwanag, nais muna namin magbalik tanaw sa ating nakaraang pinag-aralan. Ano nga ba ang produksyon? Ang produksyon ay isang proseso ng paglikha ng mga bagay na tumutugon sa pangangailangan ng tao. O sa madaling sabi, ang produksyon ay ang proseso na gumagawa ng mga bagay na nagsusupply sa mga tao. Ang mga sumusunod na salita ay inyong makikita at maririnig sa aming pagpapaliwanag. Kaya kayo'y makinig ng mabuti ng inyong maintindihan. Break-even point, maikling panahon o short run, pirmihang gastos or fixed cost, profit maximization, shutdown point at total revenue. Ano ang produktibidad? Ito ay natutukoy sa pamamagitan ng dami ng nalikhang produkto or output batay sa karagdagang input. Kung tumaas ng 20% ang bilang ng sapatos na nalikha ng sapatero, ito ay dahil sa 10% pagtaas ng kanyang produktibidad. Una, mataas na kalidad ng paggawa. Ang kasanayan at kakayahan ng isang manggagawa ay nagdudulot ng mataas na produksyon. Makakamit ito ng bawat tao kung mabibigyan sila ng sapat na edukasyon at patuloy na kasanayan patungkol sa kanilang mga trabaho. Pangalawa, pamumuhunan sa kapital. Tumutukoy ito sa makabago at mabisang planta, makinarya at iba pang kagamitan na nagpapabilis sa produksyon. Pangatlo, pinabuti at epektibong pamamahala ng produksyon. Kinakailangan ng maayos na pamamahala ng mga salik ng produksyon sapagkat ito ay nagdudulot ng mataas na produksyon, gayon din na nagpapabilis na pag-unlad ng ating ekonomiya. At panghuli, patuloy na pag-unlad sa tulong ng pananaliksik o research and development. Kasali sa research and development ang siyentipikong pananaliksik, pagpapabuti sa isang produkto o product improvement, inobasyon sa paraan ng produksyon, at pagtukoy sa maayos at mabuting pamamahala sa mga produksyon. Hindi lamang ang mga makinarya ang naiambag ng research and development o R&D. Nakatulong din sila para mahanapan ng mga bagong impormasyon ang produkto at mga ideya na makakatulong para gawing posibilidad ang mga produksyon. Ang halimbawa ng kontribusyon na ito ay ang biotechnology. Sa pamamagitan ng biotechnology, nakalikha ng mga bagong uri ng palay na nakatutulong upang maparami ang ani na hindi nagdaragdag ng makinarya. Alam naman natin na ang pangunahing layunin ng mga kumpanya at mga negosyante ay palaguin at paunlarin ang kani-kanilang negosyo. At syempre, nais din nilang maranasan ang lubos na paggamit sa kanilang kita na kung tawagin natin ay profit maximization. Ito ay sitwasyon ng presyo ng kalakal ay katumbas ng marginal cost at marginal revenue. Ang marginal cost ay gastusin sa bawat karagdagang produkto na gagawin, habang ang marginal revenue naman ay ang karagdagang benta sa bawat karagdagang produkto. Sa pag-aaral ng profit maximization, dito gagamitin natin ang TR minus TC, na ang ibig sabihin ng TR ay total revenue at ang TC, total cost. Ang TR o total revenue, ito ay kabuuang kita ng kumpanya, habang ang TC naman o total cost, ito ang kabuuang gastos ng isang kumpanya. Una, permihang gastos o fixed cost. Ito ang gastos ng kumpanya na kung saan hindi nagbabago kahit na tumaas o bumaba ang produksyon. Kasama na dito
ang upa ng mga gusali at lupa, at kasama na rin ang upa sa mga manggagawa. Pangalawa, nagbabagong gastos o variable cost. Ito ang gastos ng kumpanya na nakabatay sa pagtaas at pagbaba ng produksyon. Kasama na dito ang konsumo sa kuryente at tubig at ang dami ng hilaw na material sa paggawa. At pangatlo, kabuuang gastos o total cost. Ito ang pinagsamang gastos sa pirmihang gastos at nagbabagong gastos. Dito, kasama na rito ang upa sa gusali at lupa, sweldo ng mga manggagawa, interes at kapital, at iba pa. Ang kabuuang kita mula sa short run. Ito ang isang magandang halimbawa upang makuha ito. Ang formula na gagamitin natin ay TC is equals to FC plus VC. Kailangan lang natin ipag-add yung dalawa. 350 plus 240 is equals to 590. Meron na tayong total cost. Para makuha natin ang total revenue, kailangan natin gamitin ang formula na TR is equals to Q times P. O kaya, dami, ita-times natin sa presyo. 1 times 400 is equals to 400. Ngayon, nakuha na natin yung total revenue. Nalaman natin kung tumubo ba ang isang kumpanya, gagamitin na natin ang naunang formula na TR minus TC. 400 minus 590 is equals to negative 90. Sa soma total, ang tinubo ng isang kumpanya ng sapatos ay nag-negative 90. Sa produksyon, hindi lamang pagpapalaki ng kita at pagpapaliit ng gastos ang iniisip ng isang entrepreneur o negosyante. Kinakailangan niya ding dumaan sa isang hamon kung ipagpapatuloy niya ba o ititigil na ang produksyon. Sapagkat kapag pinagpatuloy niya ito, dapat niya ding isipin na kailangan niyang isaalang-alang ang mga presyo ng bilihin at ang mga salik ng produksyon. Nang sa gayon, maiwasan ang pagkalugi ng kanyang negosyo or company. Ang break-even point ay ang sitwasyon na ang kita ng kumpanya ay sapat lamang upang igugol sa mga pirmihang gastos. Ito ang punto na nagtatagpo ang kurba ng TC at TR. Sa graph na ito, makikita ang dalawang break-even point ng isang kumpanya. Sa dalawang break-even point na ito, maaari pang magpatuloy ang kumpanya sa produksyon sa loob ng maikling panahon o short run. Ibig sabihin, kapag ang kita ng kumpanya ay sapat lamang sa pirmihang gastos o FC, maaari pa itong magpatuloy sa produksyon sapagkat may posibilidad na bumuti ang sitwasyon sa merkado. Ang shutdown point naman sa isang banda ay ang punto na ang kita ng kumpanya ay kulang pa upang matustusan ang mga pirmihang gastos nito. Kung ang kita ay mas mababa kaysa mga pirmihang gastos, mas makabubuti na tumigil muna sa produksyon ang kumpanya upang maiwasan ang lubos sa pagkalugi nito. Ito ay mangyayari kung pipilitin ng kumpanya na gumawa ng 8 pares ng sapatos. Come along with me, and the butterflies and bees. We can wander through the forest and do so as we please. Come along with me to a cliff under a tree, where we can gaze upon the water as an everlasting dream. All of my collections, I'll share them all with you. Maybe by next summer, we won't have changed our tune. We'll still want